Mga rason o dahilan na pwedeng ika-offload ng isang OFW kapag pabalik sa ibang bansa kapag wala kayong dala nito. Number 1. Kapag wala kayong dalang valid OEC. Number 2. Kapag wala kayong dalang valid visa. Number 3. Kapag hindi ka kumuha ng updated OEC pero nag-change employer ka. Dahil guys, kapag nag-change employer ka ay kailangan mo na magpa-verify ng panibagong kontrata at kukuha ka ng updated OEC sa POA. Dahil kapag nag-acquire ka ng OEC exemption ay yung old employer mo ang nakalagay doon. Number 4. Kapag hindi ka kumuha ng updated OEC pero nag-change job site ka. For example, inassign ka ng company mo sa ibang bansa, sa iba pang bansa pero pareho pa rin ang employer mo at doon ka na manggagaling kapag magbabakasyon ka at doon ka pa rin babalik sa bansa kung saan ka nilipat ng company mo. At for example din sa mga household workers, kung sinama ka ng company mo sa ibang bansa na nag-migrate na, kailangan nyo magpa-verify ng panibagong kontrata sa bansa na nilipatan nyo or sa polo office sa bansa na nilipatan nyo para makakuha kayo ng updated OEC sa POA. Dahil guys, kahit pareho pa rin ang employer nyo, pero dahil nga iba na yung bansa ng panggagalingan nyo na hindi na original na bansa kung saan kayo nagtatrabaho, at kung doon na kayo babalik sa bagong bansa kung saan kayo nilipat, ay kailangan nyo mag-update ng job site at kailangan nyo magpa-verify ng panibagong kontrata at mag-update kayo ng OEC nyo sa POA. Number 5. Kapag nag-change company name kayo kahit pareho pa rin ng owner, kailangan nyo magpa-verify ng panibagong kontrata at kailangan nyo makakuha ng updated OEC sa POA. Dahil guys, magkaiba na yung dating employer name mo sa dati mong OEC, visa at kontrata. Kaya kapag nagbago ang company name nyo, kahit pareho pa ang owner nito, ay kailangan nyo na magpa-verify ng panibagong kontrata. Number 6. Ito yung may mga latest pa lang na na-offload. Kapag gumamit kayo ng OFW Pass. Yes guys, posible or talagang ma-offload kayo kapag OFW Pass ang ginamit nyo pabalik sa ibang bansa. What? Dahil OEC or OEC exemption pa rin ang hinahanap sa immigration dahil nga hindi pa talaga maayos ang DMW mobile app or ang OFW Pass. Kaya guys, inuulit ko or lagi ko pinapaalala na kapag pabalik kayo sa ibang bansa as documented OFW at kahit yung mga first time na pupunta sa ibang bansa na dumaan sa mga lehitimong manpower agency, ay OEC or OEC exemption pa rin ang kailangan nyong dalhin or ipakita sa immigration. Yung mga nag-change position naman or yung mga nag-change ng marital status na babae from single to married, ay wala pa naman akong nababalitaan na na-offload sa immigration dahil hindi nakapag-update ng OEC sa POA. Pero guys, base rin sa DMW ay kailangan nyo magpa-verify ng panibagong kontrata at kukuha kayong updated OEC kapag nag-change position kayo o kaya naman may employment changes kagaya nga ng mga nag-change ng marital status from single to married na babae dahil mababago na ang apelyido nila sa kanilang passport, visa, kontrata at sa mga residence ID. So in that case, kailangan nila magpa-verify ng panibagong kontrata para ma-update yung kanilang employment information sa POLO at sa POA. Sa mga OFW naman na pabalik-balik na sa ibang bansa sa parehong employer na walang employment changes, na patuloy pa rin nag-aalala sa bagong inilabas ng Bureau of Immigration na Departure Guidelines, ay panoorin nyo ito guys dahil wala kayong dapat ipangamba at ipag-alala. Para naman sa mga departing overseas Filipino workers, kailangan nilang magpakita ng Overseas Employment Certificate o OEC o ang bagong OFW clearance na inisyu ng Department of Migrant Workers. Gayon din ang employment contract, visa, work permit o ano pang dokumento na magpapatunay na may naghihintay sa kanilang lehitimong trabaho sa pupuntahang bansa. Wala namang dapat ipangamba ang mga madalas nang bumiyahe sa labas ng bansa, lalo na kung maganda naman ang record nito sa BI. Walang problema ang frequent traveler. Kung dati nakakalabas ka na at nasa record na ng BI na bumabalik ka naman, hindi ka nag-TTNT o naghahanap ng travel abroad, ay hindi ka magkakaproblema sa iyong pagbiyahe. Pero sa mga OFW naman na dati nang may POA record, meaning dati nang documented OFW at may OEC na pumunta sa ibang bansa at hindi marunong mag-acquire ng OEC exemption sa website ng PAPSBAM na babalik pa rin sa parehong employer. Pwede kayo magsadya sa pinakamalapit na POA office sa lugar nyo o kaya naman ay dumaan kayo sa POA desk na matatagpuan nyo sa loob ng NAIA
Bukas sila 24/7 at pwede kayo magpa-retrieve ng PopsBomb account nyo sa kanila or magpa-print ng OAC exemption. Idudugtong ko na lang din dito guys yung mga requirements pabalik sa ibang bansa para sa mga hindi pa nakakaalam. So, eto ang mga documents na kailangan nyo dalhin kapag pabalik na kayo sa ibang bansa as balik manggagawa. Number 1, ang inyong e-travel departure card. Number 2, ang inyong passport. Number 3, ang inyong ticket. Number 4, ang inyong OEC exemption. Number 5, ang inyong valid working visa. Number 6, ang inyong OWA membership. Guys, hindi hinahanap sa immigration ang OWA membership, pero lagi ko sinasuggest na dapat lagi tayong active member nito. At dapat lagi tayo nagre-renew kada 2 taon dahil 2 taon ang validity ng ating OWA membership. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time!